First question to Arnett. Anong naramdaman mo nung for the first time you heard your baby's cry? Di, ano, I feel. Di, sabi ko, ano, Tagala. kinuha agad yung cellphone ko, sa record ko. Record na nasa na yung cellphone mo. Siguro, alam ko, bilang ko sa, ano yun, sa laptop. Ano nga naramdaman mo? Ano yung... Eh di, ano, sobrang saya, excited kung gusto ko siya makita. Ayun. First na. Yun lang. Mm. Okay, sa akin naman, basahin mo question sa akin. Anong pinaglihan mo during your pregnancy? Ano? Alam mo kung ano? Pansit. Pansit. hindi niya makakalimutan yung pansit kasi yung pansit, ano, nung nag-iinerte pa ako, no, naglilihi ako, gusto ko ng mainit na pansit as in yung bagong luto. Tapos ang gusto ko pa, no, isang pilao na pansit. Tapos naghanap ka noon hapon ka naghanap, tapos nakabili ka saka nakabili, natatandaan ka. Ano sa ano? Hindi ko alam yung pangalan eh. Jeboy. Sa may tapat na Ng petrol. Yun, sa Jeboy. Tapos pagdating ng pansit, syempre, hindi na masyadong mainit. Isang subo lang ako, ayoko na nung pansit. Yun yung mga isa sa pinaglihian ko ng ano. Nagbuntis ako kay Seth. Ayan, ito pa pala, for Arnel. What is your reaction nung nalaman mong buntis si Ria? Oh. Dapat parang mas nauna yan. Oh, sige. Ano? Medyo ano, nag-isip agad ng advance. Paanong setup, ganyan. Kasi nagtatrabaho siya. Tapos ako nagko-computer shop. Ano yung nagko-computer shop? Naglalaro ka agad? Nagko-computer shop. Parang ang sumayin na ako. Nagbi-business. Ay, sumayin na ako. Nagbi-business ng computer shop. Tapos Nagbi-business. nagpi-printing. Yun. T-shirt printing. Tapos, Oo, siya yung nag-aasikaso ng business namin dati. Computer shop at saka printing. ayun, edi ano, unang reaction, edi ano, nagulat na deep inside, masaya syempre. Kasi, kung yung pinlano namin na magka-baby, hindi binigay ni Lord. Tapos nung hindi namin siya pinlano, hindi namin expect na yun, hindi bigay ni Lord. How did you both respond after you malaman when Sam was diagnosed with autism spectrum disorder? How do we respond sa situation ni Sam? Hindi ano, inalam muna kung ano ba talaga yun. Oo, kasi wala kang idea doon. Tapos, hindi inalam muna kung ano ba talaga yun. Tapos, tinignan kung ano. So, tinignan ko yun doon sa tapos in-observean, makinig ng mga experience, ng mga naka-experience ng ganong sitwasyon. Hindi. Yun, so yun, pandemic that time nung na-diagnose si Sam. And mahirap kasi isang guardian or isa lang sa parent yung pwedeng kumausap kayo sa doktor. So, ako yung kasama ni Sam nung ino-observahan siya for 1 hour. Kasama na yung interview.
Yun, sobrang hirap kasi syempre sa mga nanay naman, although prepared naman kami sa magiging diagnosis niya, masakit pa din na malaman na yun nga, under spectrum si Sem, na may autism siya. Kaya, yun, pero, ano, nagpakatatag lang kami noon, tapos ginawa namin yung mga advice ng doktor, na mag-therapy siya. And then, yung pinaka-adjustment natin, yung pinaka-una noon is, tumira kami ni Sem, doon sa Tansa. Tapos, ikaw dito ka working. Yun, tapos napunta-punta lang siya doon. Kasi may bata doon, yung pamangkin ko kasing edad niya. Kaya, yun, kahit pa paano makakatulong kasi sa kanya yung gano'n, na may makita siya na same age niya, and then gagayahin niya yung mga action, ganyan. So, malaki naman yung naitulong nun kasi sobra talagang iyakin ni Sam. Kaya namin siya nag-iiyak. Nagtatantrums. Sa gabi, magdamag, iyak lang, ganyan, puro iyakan lang, magdamag yun. Napasok kami sa work na wala kaming tulog kasi na, iyak lang siya na iyak. Hayak pa din siya ngayon. To Arnel, since ikaw yung nagbabantay kay Sem, nag-aasikaso kay Sem, ano yung pinaka sa mga hindi niya nagagawa, ano yung mga nagagawa niya na gustong-gusto mo? Na proud ka sa kanya. Ganun. Yung nakaka-proud na ginagawa niya. Habang wala grabe ka sa anak mo. Nakaka-proud talaga. Nakaka-proud. Yung wala, ganon. Di Siyempre kasi sinasabi ko sa pagtatrabaho yung pagtingin sa kanya tsaka pag-aalag. Siyempre pag kunyari ikaw, nagtatrabaho ka, office work, ano bang gusto mo pagka nagtatrabaho ka, yung may peace of mind, tahimik. Ayun, sa normal na edad niya, sa mga batang mga normal na ganong edad, mga may ingay, makukulit. Si Sam kasi may majority ng weekdays niya. Pagbaba niya dito, kakain lang siya. Kain. Yan, praise God ngayon. Marunong siya na mag-CR na mag-isa. Kaya hindi niya na ako inaabala. Pero may time talaga na araw na talagang maingay siya. Pero yun, hindi naman majority ng weekends. Yun. Ay, weekdays. Yun, proud ako na na hindi na siya katulad dati na halos araw-araw maingay, iyak na walang reason. Tapos, proud ako na hindi siya mahirap pakainin. Hindi siya mapili sa pagkain. Lahat, basta Kahit anong ulam. hinahain sa kanya. Kinakain niya. Yun. Tsaka sobrang bihira siya magkasakit. Kung magkasakit man siya sa sipon, saglit lang. Kumbaga hindi niya ako pinapahirapan kasi ako lang talaga naiiwan sa kanya. Siyempre ako din mag-aalaga, hindi naman magpapagaling. Diyos? Ako. Yun. Siyempre, kung kunyari sabi mong tatrabaho ko tapos nag-aalaga ka na may sakit, sobrang ako nahirapan ako sa ganun. Siyempre, hindi naman hindi yan gamit na sige mamaya na yan, mamaya ako na ayusin yan. Dapat yan, oras-oras. Yun, doon ako proud. Yun. Thank you kay Lord sa niya, guidance niya, tsaka alam ni Lord kasi yung yung situation setup natin. Kaya kahit paano, hindi naman siya madali, mahirap talaga siya, pero kahit paano, nandun yung yung tawag dito, yun nga, guidance ng Lord para magawa natin yung mga dapat natin gawin kay Sam. Yun, tapos ikaw may question ka ba sa akin? Tinakamukha na siya. Ulit-ulit, proud na proud. Oo, nakamukha mo na.
Sige. Isipan. Daya, ako pinag-isip ng mga question. Kung may naka-ready, Isip ka ako lang din yung nag-iisip. question sa'yo eh. Ano, um, sige. Baka meron ko din. Ano pag-isip? Ano na lang, ang tawag dito, anong, sa kabila ng sitwasyon ni Sem, ano yung pinagpapasalamat natin kay Lord? Ako na una. Hindi niya tayo, hindi siya nagkukulang sa part ng yan, financial. Hindi tayo, hindi nagkukulang ang Lord. Kasi, yun nga, parehas tayo may trabaho, tapos, yung mga pangangailangan ni Sem na po-provide. Yun nga, syempre, bigay ni Lord yan eh. Hindi naman natin, kunyari, pag sa umaga, sa good health pa lang malaking bagay yun eh. Nakakapagtrabaho, nakakapag-alaga, nakakakilo sa bahay. Yun, madami. Number 1 yung good health talaga kasi bihira lang talaga magkasakit si Sem. At pag nagkasakit siya, grabe din naman, takot na takot kami pag nagkakasakit yan. Kasi nga, hindi siya nagsasabi ng ano. Ano ba yan? Actually, na nagawa ko ng umiyak talaga. Umiyak na talaga ako. Sabi ko, paano ko kaya sasagutin? Kasi ang hirap. Yun. Pag nagkakasakit kasi siya, hindi niya kayang sabihin kasi nga non-verbal siya. Hindi siya nagsasabi kung ano yung masakit sa kanya. Parang huhulaan mo kung ano yung nararamdaman niya. Kaya sobrang, as a parent, mahirap sa part natin. Pero mas mahirap sa part niya na hindi niya ma-express yung nararamdaman niya. Ganun. Kaya, yun. Salamat sa Lord kasi, kapag nagkakasakit siya, pinapagaling niya talaga agad si Sem. Through our prayer din talaga na sana gumaling si Sem ganyan pag nagkakasakit siya. Para sa isang taon, isang beses lang naman, di ba? Na na magkasakit si Sem ng parang mga 3 days na lagnat, ganon. Kaya, salamat sa Lord. Hindi siya na-hospitalized, no? Ang galing ni Lord na alam niya lang yung limitasyon namin. Kaya, tinatas niya din kami sa mga bagay na kung hanggang saan lang yung kaya namin. Yun. Thank you kay Lord kasi yung mga pagkukulang namin as a parent, lalo na ako, yung pagkukulang ko kay Sem dahil working ako, ay si Lord yung nagpupuno nun. Yung mga time na wala ako dito sa bahay, tapos siya working, yung mga bawat minuto na ano bang nangyayari kay Sem, bawat segundo na ano ba, kasi maraming pwedeng mangyari eh. Pero, again nga, si Lord yung sa kanya, protect sa kanya sa bawat segundo ng buhay niya na may pagkukulang kami sa kanya. Yun, thank you kay Lord sa lahat ng ginagawa niya kay Sem. At kahit na hindi siya nagte-therapy for the meantime, marami pa din siyang improvement. Nga, katulad ng proud si Arnel sa pag-CR niya kasi nga, at ilang taon na naka-diaper siya, na hindi siya nagsasabi kapag mag-pipi siya or So, nagdadirect na siya sa CR. Alam niya na mag-CR. So, malaking, sa normal na bata or sa regular kids, lang yun. Kung normal, hindi natin masyado ma-appreciate. Ay, galing, nagagawa niya to. Pero sa amin, as autism parent, talagang yun, big achievement sa amin yun. Lalo na yung pagkain niya kasi yung mga autism nga is picky eater sila. So yun, ang dami naming bagay na thankful kami, grateful kami na
dahil sa kalagayan ni Sam, although may autism siya, is nakikita namin yung bagay, even the smallest thing sa kanya, sa improvement niya. Sobrang grateful kami. Yun yung tinuro sa amin ni Lord nung binigay niya sa amin si Seth. Yun. Hirap magsalita kapag ka naiiyak, ang hirap mag-explain. Ito na. Magiging proud ka dahil pogi ang daddy mo. Hindi, Ay, nako. birthday message. Yun, sa 7 years na magkasama tayo. Kasi tayo talaga yung tutusin na na tandem sa araw-araw. Ayun, halos di na ako nag-expect na basta ka lang, good health ang bigay sa'yo ni Lord. Tapos yun talaga yung nilulod ko kay Lord, na kahit makaintindi ka lang, kahit di na sobrang talino, makaintindi ka lang, maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kasi mahirap na ayun nga, wala kami dito na mag-isa ka. Hindi namin alam kung ano mangyayari. Kaya kami, kung kahit anong pwede namin gagawin namin hanggat nandito kami. Hindi ka namin iiwan. Kumbaga, kahit tatlo lang tayo dito sa bahay, yung ibang setup ng pamilya is may mga kasamang lola, lolo, and kumbaga, kung mapapanood mo tong video na to, yan, gagawin namin lahat. Kumbaga, yung last choice ko, being a father, yung mag-abroad, para halos talagang makover ko lahat ng expenses at pangangailangan mo. Yun yung last choice na gagawin ni Daddy. Ayun. Yun lang yun. Ano ba yun? Happy Hindi mo birthday. kaya, naiyak talaga. Ay, bakit di na ako makapag-message? Hindi ko kaya. Ikaw mag-gusto dyan eh. Hindi ko kaya patindigan to. Ang hirap. Ayan, Sir, kung mapapanood mo to, yun, iyakin talaga si mami mo. Yun, pero proud ako sa'yo kasi, yun, alam ko naman yung iyak mo, arte lang, pero hindi mo naman ako gagayahin na sobrang iyakin. Yan, to Sam. Yun. Kung maiintindihan mo to, ayan, una sa lahat, message ko sa'yo is, forgive mo si mami sa mga panahon na nawala ako sa tabi mo. Although hindi naman ako nag-abroad, pero yung halos whole day ko na hindi kita kasama, masakit sa akin na si daddy mo yung nag-aasikaso sa'yo instead na ako. Yun, dahil nga on-site ang work ni mami. Forgive si mami, pero deep in my heart, talagang pinipilit ko na bumawi sa'yo sa remaining hours ng araw ko pag-uwi galing sa trabaho. Kaya, hopefully na-appreciate mo yon yung paglabas natin after work ni mami. Yan, mahal na mahal kita. At pag dumating na yung panahon na kaya na natin na maturuan kita, masamahan kita sa bahay, makapag-school ka na, yun, sana kayanin natin, and guidance ni Lord, provision ni Lord ng developmental improvement para sa'yo. Yun, susuportahan ka namin sa mga gusto mo,
kapag nakakaintindi ka na, alam mo na yung mga bagay-bagay. At sana makasama ka namin sa pagsaserve kay Lord. Yung gusto mong gawin na mag-drum, sana dumating yung panahon na magawa mo talaga yon. And sana dumating din yung panahon na magsasalita ka sa madaming tao, and you will be testifying how the Lord works in you. Yung miracle na gagawin niya sa buhay mo, may experience mo, na makakapagsalita ka, masasabi mo kung ano ka, at kung paano ka binago ng Lord miraculously. Yun, alam kong maraming promises si Lord na tinupad niya na, and tutuparin niya pa in the future. Kaya sana kayanin pa natin, magpakatatag lang tayo, kaya natin kasi yun, sana ma-feel mo yung love namin despite ng mga kakulangan namin. Yun lang, we love you, Seb. Happy birthday!